Good morning mga kachupa! Oras natin ngayon is 9:58 na ng umaga. Ayan, ang asawa ko nanonood ng Conservative Twins. That's his favorite. Yung mga... You make a lot of jokes, but it's true too. Kagabi, nanood kami ng Life, ano? What's that called? Last night, we watched Life of Pi. Life of Pi. It's your new favorite movie. That's my favorite movie. Share ko lang, no? Kasi napanood ko siya. Oh my God. First time ko siyang napanood sa tag dito, sa monitor namin. Ang ganda. Hindi ko alam kung totoo ba o ano, sa sobrang ganda. Hindi ko alam kung totoo yung kwento o ano, o story ano lang. Pero sabi totoo daw, sabi ni Paper, totoong story daw. Kaya lahat ng tao, parang karamihan ng tao hindi naniniwala sa kwento niya. Panoorin nyo guys yung link na mail kasi ako sa true story. Sinare ko yung link doon sa aking Facebook page. So kung gusto nyo, kung bet nyo manood, punta lang kayo doon sa Facebook page ko. Sa YouTube siya. Ang ganda. Libre lang. Dami rin nanood, million views na rin. So kung gusto nyo manood, panoorin nyo. Favorite ko na siya ngayon, movie. Medyo maingay kasi mananonood na Mamaya na ako mag-video. Dito ko sa aming bedroom kasi nag-almusal sila sa kusina. So, ang inalmusal ko lang is yung tinapay with strawberry jam. Yeah. 2 slice lang ng tinapay. Later, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Sabi daw kami, burger. So, yung isang kapatid niya, ititreat na naman kami. Diba? Lagi na lang kami tinitreat na. Sa mga nanonood ng aking video, nagpapa-shout out. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Shout out sa Tita... Pangalan, makalimutan ko niya. Teka, balikan ko. Ayun na, naalala ko na. Bumalik lang ako sa comment section. Sabi niya kasi, gusto niya magpa-shout out. Baby! Gusto niya magpa-shout out. Ang pangalan niya is Odette. Tita Odette from Pasig. Diba? From Pasig din siya. Diyan din po kami dati nakatira sa Pasig. Deca Homes, Ortigas. Diyan po kami nakatira dati. So, I think tumira kami mga 7 months, 8 months, mga ganun. Ay, hindi. Mag-1 year na rin. Oo. Kasi lumipat kami dyan. Kumuha yung aking sister, mother-in-law ng condo. So, walang nakatira. Ako ang pinatira. So, lumipat kami dyan sa May Ortigas. Maganda rin. Tahimik, ganyan. Kung gusto nyong kumuha ng bahay doon. Lahat kasi ng bahay doon may 3 to 2 bedroom ang mga condo doon. Kaya lang medyo maliit. So, kung bet nyo kumuha, diba, may mga nag-aalok-alok dyan. Tingnan nyo rin minsan kasi mas maganda rin yung may sarili kayong bahay, diba? Ako hindi ako kumuha ng condo kasi alam ko naman na hindi kami titira doon, diba? At saka mga parents ko may sarili ng bahay, diba? Hindi na ako kumuha. So, balikan ko kayo mamaya kasi alis daw kami later. So, kakatas ko lang maligo. Ayan. Ito po yung outfit ko. Simpleng lang tayo. Simpleng babae lang muna tayo for today's video. Later na tayo magtsikahan, mga kachupa. Update lang tayo sa ating garden. Malaki na ang aking batchoy. Hindi naman. Malaki na siya. Oh my God. Nakakatawa. Pwede nang kainin. So, medyo malamig for today's video. Kasi
kasi maaga pa eh. Siguro mga pag alas 12 na, medyo mainit-init na. Pero ngayon maaraw, pero ang lamig ng hangin. Kaya nag-jacket ako. Diba? Tignan niyo yung garden ko rito. Maganda na siya. Diba? Meron kamatis, sili, basil, and celery. Yan, nilagay ko yun dyan para sa garden tools ko. Kahit ang tsakan. Ang hangin! Mga puno, gumagalaw. Laki na ng puno namin. Yan po ang aming neighbor. Diba? Ay, nakakatamad for today's video. Ay, naku, ewan ko kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung ano sisimulan ko. Paano ba, ang aking mga bisita is, naglaba muna sila ng kanilang mga damit bago sila umalis bukas. Bukas na kasi ang alis nila. So, hindi ko alam kung bukas or Tuesday. So, lilinisin ko muna tong aming bedroom, no? Ay, ang aming living room. Sumasakit ang ulo ko, grabe. Hindi ko alam kung bakit. Tara guys, tulungan niyo muna ako maglinis. Hindi ko alam kung umpisa ako pagnabi. Ganito siguro talaga pagka may mga anak kang lalaki. Hindi ko sobrang kalat siguro talaga. Dito naman ako maglilinis. Yung aking mother-in-law, mahilig bumili ng mga prutas. Teka nga. Ang aking mother-in-law, mahilig bumili ng mga prutas. Oh, gutom na ako. Grabe. Ihin ko na tong cookies ko. Isa na lang. Tapon na natin itong mga tubig. Kasi pinagpinaman na nila. Hindi naman pwedeng i-ano to, itabi to, diba? May mga laway na nila. So, tapon daw kasi yun ang turo sa akin ni boss. Ay, idilig ko sa halaman. Diba? Yun din sa halaman natin. Sayang naman. Naglaba kasi sila. So, mga 1 oras yun. So, hindi ko alam kung anong oras sila makakauwi. Daming tubig na sasayang, no? Mineral pa man din. Gasa ko muna itong konting pinagkainan. Magluluto sana ako ng itlog eh, kaya lang baka mamaya nga parami yung kain ko. Kahit diet din minsan. Ay, nako, natutuwa ako sa mga ano ko. Solid supporters ko. Pagpalain ko sana kayo ng ring may kakal. Natutuwa ako sa inyo kasi kahit na
Hindi masyado maganda yung vlog ko. Support pa rin kayo. No? Ngayon, mag-awalis mo na ako. Tapos, maglalampaso. Ang hirap na siguro pagka ang anak mo puro lalaki. Siguro lahat ng bahay mo, lahat ng sulok may kalat. Bango na ng bahay. Nag-spray kasi ako ng mga spray emerald. Yung papabango ng bahay. Lysol. Yan. Alisin muna natin mga alikabok kasi nagwawalis ako, diba? Tapos tatanggalin ko yung mga kalat. Tapos di mo alam, may alikabok pala sa taas. So, unahin muna natin yung sa taas. Anong pasok ko mamaya. So, yung ginagamit namin basura, yung mga pinagbilihan namin ng grocery. Kasi pagka bibili, yung malaking garbage kasi nabili namin para sa labas yun. Doon namin nilalagay lahat ng basura na nandito sa bahay. So, siguro mga weekly kami nagtatapon ng basura. Hindi kami everyday nagtatapon. So, ito lagi yung ginagamit namin. Kami marami dito sa bahay. Ngayon lang kasi nga marami kayong bisita, diba? Tsaka nag-stay sila dito for 1 week. Yan, linis na. Tinapok na yung basura. Lagyan natin sa mga kanya-kanyang lagayan. Maglalampaso na ako kasi kahapon hindi ako naglabas. Papakita ko sa inyo guys kung ano yung panlampaso namin. Ako sa anak ni Paper. Sabi niya, bakit daw ako linis ng linis? Why you're cleaning so much? Sabi niya. Sabi ko kasi, wala naman akong magawa. Ano bang gagawin ko? Tetenga. Baka lalo akong tumaba katulad mo. Ganyan. Matutuwa ako kasi hindi kasi sila pala linis. Kasi syempre lalaki. Sige, sabihin na natin lalaki. Tayo mga babae, daw malinis tayo sa mga bahay. So, ito ang aking gamit. Swiper. Walang swiper. Bahala na kayo. Mag-desisyon. Pala-desisyon naman kayo, diba? So, ayan. Ito ang gamit ko. Tapos nilalagay ko na lang siya doon sa dulo ng panglampaso. Pakita ko sa inyo. Ito siya, oh. Basa to, parang wet tissue, parang ganyan. Tapos, gaganyanin mo. Pakita ko sa inyo. Para meron kayong, para hindi na kayo bumili na panglampaso. Kasi ito, hindi madalis masira. Hindi ito madalis masira. Hindi tulad dun sa mga binibili nating na may tubig, tapos tag dito, naglalagay pa tayo ng mga sonrok, mga pang-cleaning sa sahig. Tapos minsan diba pinipiga pa. Ayun kasi, bumili ako nun sa Shopee, ang bilis masira. Kaya lang ito naman kasi, ang bibilin mo lagi dito, yung yung parang wipes. Hindi ko alam kung magkano. Pero check nyo na lang. Ito ko siya gamitin. Oh, diba? Hindi na siya yung nag-aano pa ng tubig na pipiga-piga ka pa. Ito parang wipes lang to. Ganito lang yung pag-ano nyo. Diba? Sobrang bilis. Sa mga may mga ganito rin yung gamit. Siguro yung mga ibang viewers, ganito rin ang ginagamit nila. Kaya lang nga talaga, ang magastos nga lang talaga, itong parang wipes. Ayun lang talagang magastos. Kasi nga, pagka naubos, diba? Pagka naubos, bili ka na lang. Ganun po ito eh. Kaya, hindi ko ina-advise na bumili kayo. Pero kung kayo naman, ayaw nyo mapagod, ito madalian lang kasi ito. Ito na lang bilhin nyo. Ganyan lang siya. Nakakapagod na rin pala mag-vlog, no? Nung magsasalita ka, nung walang kausap, diba? Nakakapagod din pala. Kaya naiintindihan ko yung mga vlogger na salita ng salita, kahit wala namang katuturan, diba? Maniwala kayo sa hindi, nakakapagod pala. May mag-iisip ka ng content, ano kaya content ko? Uy, nakakapagod Dati akala ko, bilis-bilis lang, kitaan ng pera na ang bilis lang pala mag-vlog, ganyan-ganyan. Minsan nakakapagod din pala. Wala talagang madaling trabaho. Siguro madaling trabaho lang yung pagiging kabit. Hindi ko na yung mga kabit kasi may mga hindi natin masasabi yan, di ba? Baka mamaya one day maging kabit tayo. Pero ayaw ko maging kabit. Kaya ang pinaka-ayaw ko. Pero hindi ko naman inaano yung mga kabit na hindi ko naman pinapatamaan yung mga kabit. Bahala kayo kung anong gusto nyo.
Buhay niya yan, di ba? Hindi ko naman buhay yan. Pero sa sarili ko, ayoko talaga. Kasi, sa isip-isip ko lang ha. Meron kasi akong ex-boyfriend. Nag-cheat! Napapanood niya tayo. Nag-cheat siya. Siyempre ako si Hinala. Pag nang hinala ako, tamang-tama. Ano yung tamang-tama ng hinala mo na? Kaya na hindi na umuwi Kumagabi ng dati-dati sobrang, alam mo yung 8 ng gabi ang uwi. Nakaka-uwi siya mga 15 minutes lang. Noon pa yun noon pa yun, hindi ko pa kakilala tong aking husband. Kaya alam ko, magaling talaga akong bumasa ng tao. Aba, nung alas 10, minsan pa nga mga alas 2, alas 3 ng madaling araw. Siyempre, ikaw, babae ka, alam mo na, nang bababae ang mo, di ba? Tapos sa isip-isip ko, siguro ang pinakamahirap na trabaho, yung pagiging kabit. Siyempre, diyan ka magtatago ka ng feelings. Hindi ka pwedeng pakita mo na nasasaktan ka. Hindi ka pwedeng magpakita na nagsiselos ka, ganyan-ganyan. Kasi kabit ka lang eh. Diba? So, hindi mo naman masasabing kabit yung yung kabit yung babae kasi hindi naman kayo kasal, di ba? Pero cheat pa rin yun kasi, di ba? Karelasyon mo pa rin siya. Kaya sabi ko, naiisip-isip ko, siguro yung babaeng yun. Naiisip din yung minsan na nakakatakot minsan kasi baka mangyari yun sa akin, diba? Yung mga gano'n na, doon ko siya nakuha, so gano'n din ang mangyayari in the future, yung parang, hindi din natin ko sabi, ayoko magsalita. Ayoko magsalita kasi ayoko ma-experience yung, buti na lang yung aking asawa, nakilala ko siya sa dating site. Hindi ko siya yung nakilala yung inagaw ko siya, di ba? Hindi ko siya yung nakuha ko siya sa paraan na gusto ko. Di ba? Hindi yung sa paraan na sa pilitan. Siguro yung nang-agaw na babae yun. Siguro iisip din niya na, baka mamaya mangyari yun sa akin. Siyempre takot siya sa sarili niyang multo, di ba? Baka may kilala kong tao yung jowa niya ayaw niya palabasin. Pero siya, ba siya ng labas? Hangout sa mga kaibigan, ganyan. Ayaw niya palabasin yung yung jowa niya kasi tatakot siya. Baka mamaya yung jowa niya may makilala na ganyan, may maimit na mas better sa kanya. Kasi tatakot siya sa sarili niyang multo, di ba? Yung aming floor, hindi masyadong hindi. Sa likod pala to. Ito pala yung harap. Dumi pala. Kala ko masyadong malinis. Dumi So, ay mga ganito, itatapon na to. Teka lang. Maya tayo magkwentuhan Wait lang. Wait ka. Nakikichismis pa ako. Yung isa, yung ayaw niya makilala. Ayaw niya makakilala ng ng ibang guy. Kasi natatakot siya. Kasi nga, gawain niya Gawain niya na kada lalabas sila ng tropa niya, may nakikilala siya, may mga nakakalandian siya, ganyan. Diba? Takot siya sa sarili niyang multo. Kaya, ako alam ko na yung mga yan, sa edad kong to. Alam ko na eksperyado na mga ganyan. Na tag dito. Pagka yung isang tao, yung jowa mo, ayaw ka gumanto, ayaw kang magganyan-ganyan, ayaw kang lumabas, ayaw kang lumabas mag-isa. Yung, alam mo ba yun? Oo, dito naintindihan ko kasi ibang bansa ito baka mamaya maisa ako rito, diba? Boyfriend ko, alam naman may mangyari sa akin masama. Boyfriend ko. Yung asawa ko, boyfriend ako ng boyfriend. Ayaw mo mangyari sa akin masama na dito pa naman sa ibang bansa. Maraming kikidnap daw. Maraming kidnappers dito Daming missing dito na tao. Kaya nag-iingat-ingat din. Kaya ang safety na lugar talaga is sa loob ng bahay.
Kaya ako ayokong lumabas mag-isa eh. Kahit gustuin ko man. Gusto ko kasama ko pa rin yung asawa ko. Kaya nga pagka namamalengke kami, ay okay lang kahit wala akong grocery mag-isa. Ay okay lang kahit wala akong wala akong pagkain dito. Basta may tubig. Diba? Ayoko mamalengke mag-isa kasi hindi pa nga ako sanay sa sa mga kalsada, sa mga mga tao rito. Hindi pa ako sanay masyado. Dito tayo. Ay, malinis ng bahay namin. Spray lang ako. Tama ba? Ito ang binili naming powder fresh. Mabango siya. Hindi pala siya Lysol. Kasi Lysol medyo mahal eh. Glade. Ini-spray ko siya sa mga kortina para matagal ang kapit. Mabango. Yan. Malinis na. Hiningal ako, grabe. Saan ba tayo? Kalimutan ko lang. Kahit na pagka wala kaming pagkain dito, basta may tubig ako, go lang, push lang. Antayin ko talaga yung asawa ko para mamalengke. Kasi ayokong lumabas mag-isa talaga. Takot ako. Hindi ko alam Kayo rin ba? Kasi syempre ibang bansa ito. Hindi natin alam baka mamaya mawala tayo. Diba? Tapos may magsamantala. Eh ako pa naman, takot ako sa mga taong... Kasi di ba nanonood ako ng mga Hollywood movie. Yung yung Taken. Naano ako, syempre baka mamaya kuhain ako. Tapos ilagay ako sa ibang lugar. No, they don't. Ha? Who's that Dan? Ha? Who's your Dan that you're talking to? Vlog. Wanna eat? I don't know, maybe. I'm probably just gonna eat raw. But we're gonna eat later. I'm just gonna eat raw noodle again. Hmm? I eat noodles by itself Okay. sometimes. Are you sure? Yeah, I do that at my mom's house. Whenever I want a light snack. Oh, there's a snack there, oh. You're not gonna cook that? I eat it raw. That's why I call it raw noodle. It's not that bad. Kain daw siya ng hilaw na na noodles. Wala na naman ako. Yun sa Taken nga, di ba? Yung movie na yun. Naku, parang naiisip ko, syempre ibang bansa yun, di ba? And yun, nasa ibang bansa na ako. Hindi ako sa Manila. Kasi yun sa Manila, kapisado ko kasi noon ako lumaki. Di ba? Eh dito, hindi naman ako lumaki dito eh. Kaya takot na takot ako. Anong oras na ba? Ang tagal naman nila. Tapos na ako maglinis. First na ulit yung bahay. Medyo mahaba-haba na yung vlog natin ha. Kayo guys, sumusobra na kayo ha. Nanonood lang kayo, hindi kayo nagsusubscribe. Diba sa bago ka sumeldo ng YouTube, kailangan mag 1K muna yung subscriber mo bago ka ma-monetize, diba? Kaya yung mga ads, ewan ko bakit may mga ads ako. Wala yung payment kasi hindi pa ako monetize eh. Wala pa akong 1,000 subscriber. Ganun yata yun eh. Wala akong alam ah. Ako inaano ko lang yung knowledge ko kasi yung last time na nanood niya ako ng YouTube. Ganyan nga daw, kailangan daw mag 1,000 subscriber bago ka sumweldo. Sabi ko, ay, paano yan? Nasa 200 plus pa lang ang aking subscriber, di ba? Ano ko, kasi may mga taong na nagsusupport sa akin. Sobrang bait. Kahit yung vlog ko lang makakwenta-kwenta. Manood pa rin sila kasi nga siguro natutuwa sila sa akin, ganyan-ganyan. Pinakita ko yung picture nila sa May Dison sa asawa ko. Tuwan-tuwa. Sabi niya ako daw yun, nung bata. Kasi nung bata ako, hindi naman ako chubby ganito eh. Pero ako, kamukha ko si Mahal. Kamukha ko si Mahal ng bata ako. Eh, tumaba si Raisa nung bata siya, di ba?
tawa ni Raisa, naging kamukha ko siya. Kasi chabi na ako ngayon, di ba? Naging kamukha ko siya. Pero nung bata ako, maliit ako. Hindi ko kamukha si Raisa, kamukha ko si Mahal. Pero merong nag-comment din sa ko sa kay Juan Luisa ko na uy, hindi sa lahat ng comment binabasa ko, pero may mga nakakalagpas na comment na hindi ko nababasa. Ewan ko bakit ganun. Diba? May mga comment na hindi ko nababasa ko na lang mga 4 days ago na, ganyan. 5 days ago, 1 week ago. May mga ganun na lagi kong binabasa lahat ng comment. Pero may mga nakakaligtas na comment na hindi ko nababasa. Ewan ko bakit ganun. Ba't yan yung YouTube, no? Wala siya sa notification. Yung iba kasi walang sa notification. Meron nag-comment in dyan. Tutuwa ako. Doon na kay Juan Luisa nga. Sabi niya, why it's not English? Sabi ko, nakatawa ako. Sabi ko, hala, ngayon ko lang nabasa. At yung comment ako doon na pagka may tanong ka lang, sasagutin ko. Diba? Pero sana wala tayong basher, no? Wala tayong mag-bash. O hindi natin mag-iwas ng basher kasi diba may mga words din ako na nasasabing hindi maganda, hindi rin gusto ng mga tao. Siyempre, tao lang tayo nagkakamali, diba? Ang update ngayon, patok ngayon si Vice Ganda nga. Yung nga niya, lahit nga daw ng lahit. Para lang sa mga jokes, sabi niya. Oo, sabi natin jokes. Pero diba may mga ibang jokes? Para sa akin to ang opinion ko lang. May mga jokes tayo na masaya. Hindi na kailangan manlait ng tao, diba? Para lang magpatawa. May mga jokes to ibig sabihin, para sa akin ibig sabihin, yung jokes niya, paano na? Palaos na. O real talk palaos na yung joke niya. Kaya yung joke niya, nandadami na siya ng ibang tao. Kasi hindi na siya yung joke na pagka nag-joke ka, di ba, hindi mo naman kailangan ng ibang tao para lang matuwa sila, di ba? Kasi may mga joke na tawa mo lang, masaya na sila. Yung the way you act, masaya na sila, yung nakakatawa ka ganyan. Pero yung mandadamay ka ng ibang tao, magsasalita ka ng ibang name drop ka, tapos lalaitin mo yung mga itsura, parang for me, sa akin, nakaka-offend talaga. Kahit ako si Jessica, so ma-offend ako Sabihin ba naman ganun, diba? Ano lang ang aking opinion. Siyempre, kanya-kanya na tayong opinion. Kung sa inyo naman, guys, ang opinion nyo, okay lang. Pero ang sinasabi ko lang, siguro kaya ganun na siya mag-joke. Kasi nga, wala na natutuwa sa kanya. Ako hindi ako nag-joke na nanlalait. Wala natin manlalait tayo. Pero hindi tayo nang drop. Diba? Pero iba kasi yung lait sa i-describe. Sabi na natin, Jessica, so, ang taba-taba. Describe, di ba? Pagka hinanap yung isang tao sa'yo, nakita mo ba si Jessica Soho? Sabi niya, yung mataba. Ayun, describe yun. Pero yung sasabihin mo na kahit hindi nahanap ng tao sa'yo na Jessica Soho, taba-taba, ganyan-ganyan. Kahit ako ako sa'yo Siyempre, hindi naman ako hinanap sa'yo. Hindi naman ako pinadescribe sa'yo. Diba? Kahit ako ako mabubuisit ako Kaya sabihan kayo ng taba-taba, papayat ka nga, di ba masakit na rin yun? Diba? Kaya naman itanong, diba? Yun, naiintindihan mo yung pag hinanap siya. Pag pinadescribe sa'yo na isang tao. Pero kung hindi naman pinadescribe sa'yo, hindi naman hinanap sa'yo, hindi ka naman nagtatanong na ganyan-ganyan. Parang offensive na yun yung parang sasabihin mo lang siya ng yung mukhang unggoy, mga ganun-ganun. Nakaka-offend talaga yun, guys. Kaya huwag kayong magano kasi ako talaga,
hanggat maaari, kinukontrol ko yung bunganga. Kasi, minsan, oo, sabihin ko may nakakalagpas akong bunganga. Pero yun naman yung control na yun na ano yun, yung parang real talk. Diba? Real talk, syempre, kaibigan mo, kaya real talk kita. Hindi yung i-cover, ano ko pa na sweet coat, parang ganon. Hindi mga kaninig sa mga ganyan. Ano kayo prangkador ako parang alam mo yun. Basta. Pero pagka sinwit talk kita, ibig sabihin parang hindi kita friend. Hindi ako truly sa'yo. Parang hindi kita ka-close. Pero pagka nireal talk kita, tuwa ka kasi ibig sabihin galing yun sa puso. Diba? Kaya ako pag may nagre-real talk sa akin, real talk ako ng ate ko, ng mga nanay ko, ng mga anak ko, tita ko. Natutuwa ako kasi ibig sabihin, binibigyan nila ako ng pangaral ba. Thank you po sa mga solid supporters ko na nanonood sa aking video. Sana hindi po kayo magsawa sa akin, no? Kahit wala akong matapik. Pumupunta na ako sa mga ibang topic, no? Hindi na yung topic yung buhay ko, no? Kaya minsan, nagbigay tayo ng opinion ng iba. Kaya nga yung sa Vice Ganda, diba? Nakikita ko kasi sa Facebook, dami nag-aano ko komento ng mga vlogger. Ang akin lang, komento ko lang, yun nga, huwag tayo malalait. Kasi minsan yung lait, nakaka-offend yun. Minsan nagbibigay sila ng stress sa taong nilalait mo. Although hindi naman talaga kayo close ni Vice Ganda, ni Jessica Soho, diba? Huwag na kayong sabihin na natin close mo yan. Doon pwede mo siya laitin, pero kung hindi mo siya close, huwag kayong yung parang, ganun lang, yung masasabi ko lang. Ano yung sinasabi ko? Pag hindi mo close yung tao, huwag mo laitin. Pero pagka close mo, pwede mo laitin. Yung pwede kang mapatawad. Tulad yan. Diba? Siguro si Jessica Soho at si Vice Ganda, hindi magka-close. Kaya si Jessica Soho, bad trip kay Vice Ganda. Diba? Natutuwa ako kasi si Vice Ganda, hilig mo lait, no? Lang ako, dapat, tapos meron pa isa nung napanood ko nga yung pagkapangit, kakasuhan, pero pagkagwapo, hindi. Parang gano'n, diba? Nakakaano lang, pero ayoko nang may mga gano'n talaga. Wala akong subscriber, ewan ko kung subscriber ko siya o hindi. Nanood siya sa vlog ko, nag-comment siya sa akin. Tagusan nga daw ako dito sa siguro pupuntahan niya ako. Ako, okay lang naman. Yung gusto ko nga magkaroon ako ng kapitbahay na Pilipino Para diba? Kapag wala akong ginagawa, pupunta ako sa kanila. Diba? Gusto ko yung ganun, pero yung malayo ka, ayoko lalo na niya, hindi ako marunong mag-drive. At saka wala akong sariling sasakyan. Kasi sana malapit lang, yung mga ilang bahay lang. Diba? Ayun yung gusto ko. Pero yung sasabihin mo, nagdadrive ka ng 3 hours, 4 hours, 5 hours. Layo niyan din. Siguro pagka sumaldo na ako, kaya YouTube, magkita tayo mga ganyan. Pero kung malayo, ewan ko lang. Kung may sasakyan ka, pwede ka pumunta rito, diba? Mag-vlog tayo. Gusto na yung aking cookies, hindi pa rin sila nakaka-uwi. Kasi yung laba, 1 hour mahigit. Tapos yung drive, mga 20 minutes papunta ron. 20 minutes pabalik. Mga 2 hours mga siguro. Lumabas sila ng 11. Ang balik nila mga 1. So 12:01 na. Ay, 12:40 na. So mga ilang minutes na, nandito na yung mga yan. O at least pagka umuwi sila, ay, ang bago ng bahay, yung person ng bahay, pwede na ulit magkalat. Pero natuwa ako sa mga kapatid niya, babait. Wala akong masabi. Kasi, si Piper, 9 sila magkakapatid. Biruin mo yun, 9. Si Piper ang panganay na lalaki. Bago si Piper, meron silang panganay na babae. Sumunod si Piper.
Tapos, sumunod na yung mga mga kapatid niya. Hindi ko lang na sobrang bait talaga ng asawa ko. Thank you Lord, binigyan mo ko ng mabait na asawa. Kasi kung hindi, naku baka mamaya dilubyo ang buhay ko ngayon. Diba? Thank you Lord kasi inalis mo ako sa taong hindi marunong magpahalaga sa akin. Binigay mo ako sa taong deserve na mapunta ako, di ba? Sana all. Napakabait ng God. Kaya huwag tayong magsawang magpasalamat araw-araw, di ba? Kung may blessing man or pasalamat pa rin kasi humihinga pa rin tayo, di ba? So thank you guys for watching this video. And kahit mahaba, sana may natutunan kayo sa aking video, di ba? Sana hindi po magsawa ang mga solid supporters ko na nanonood sa akin kahit na sobrang konti ng viewers, di ba? Patuloy pa rin sila nanonood. Yung mga old video ko, ang pangit kasi ng camera ko nung time na yon. So, hindi na tayo natapos. Magchikala na tayo. Yung old video ko kasi, cellphone ko nun, ang pangit. Although maganda, sige, sabihin natin, Realme, maganda. Pero ang pangit ng pagka kinuha mo siya ng camera. Konting galaw. Nagsishake na. So, ang pangit ng kuha. So, buti na lang, mayroon ako ng naragala sa akin ng aking asawa. No? Thank you sa aking asawa na napaka-supportive, no? Kahit wala siyang pera, di ba? Pilit niyang inaabot ang mga gusto ko. Kaya ayoko manghingi ng ng napakataas na oy, bili mo ko iPhone 16. Kahit wala kang iPhone 16, magpapabili ka na. Di ba? Napaka-gold digger. Napaka-gold digger ko naman kung ganun ako, di ba? So, akin lang, okay lang kahit second hand. Ang iniisip ko kasi, basta yung camera maganda, di ba? Huwag na tayong mag-ano ng brand new. Pare-parehas lang yan, Diyos ko. Ang akin lang, basta yung camera maganda, okay na, patok na sa akin. Thank you guys for watching this video. Sa mga mahal kong viewers, huwag po kayong magsawa. I-share at ipasubscribe nyo rin ako sa mga tropa nyo, mga magulang nyo, mga lola at lola nyo. Huwag po kayong magsawa sa aking video, no? Thank you for everything dahil sa inyo, nagpupursige ako mag-video. Diba? Sa mga nagsasabi na, oh, I'm watching your video, like that, parang ganyan. Matutuwa ako dahil sa mga ganong comment. Parang nagpupursige pa ako mag-video kahit wala naman akong matapik. Thank you po sa lahat ng mga solid supporters ko. Huwag po kayong magsawa at sana i-bless din kayo ni God tulad ng pag-bless niya sa akin. No? Thank you po sa lahat at maraming salamat po. God bless.